Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. This is over. Tapos na. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So, nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And, merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan,
Yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupuk-puk nila yung mga tao doon. Hinampas, pinupuk. Doon sa diversion road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha. Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho. Doon siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. So, ano bang ginagawa nila? Balik tayo dun sa yung political reconciliation. Ang gusto nila, hindi ko sinasabi silang lahat ha, si Martin Romualdez lang. Ang gusto ni Martin Romualdez, mag-president. Nakita ko yan sa kanyang mata noong ilang oras na tayo? 1 hour and 31 minutes na yun nandito. I-cut na lang natin. Tapos next week yung Martin. Pwede, madami na kayong material, di ba? Okay na yun? Oh. Sige. Ang questions natin doon lang sa 1, 2, 3 ha. Sa personal, sa budget, sa DepEd, and kung the way he treats. Alam nyo, may red flag na yan noon eh. Nung kampanya, may red flag na yan. But unfortunately, hindi ko naisip na ganun kalala yung insincerity. Nangangampanya kami. So pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. May magdadala yan ng papel. Sometimes, ganito, naka-envelope.
sometimes folded paper maliit. Iba-ibang ano. So, daming tao, may isang matandang babae. Dala siya. Tiningnan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Diba? Kasi, ano yan motorcade. So, mabilis yan. Pag ganon, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number? Sabi niya, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan dapat, diba? So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, ako nang bahala nito. Maliit lang na bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige. Yan lang. Alam mo yun? Maliit na bagay yan ba? Kunin mo. Basahin mo. May number dyan. Tawagan mo. And then you say, okay. Ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigay mo. And then, okay. Complete documents. Ayan. Tapos. Alam mo, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Alam mo, merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first ayaw niya sabihin. Kaya ayaw ko sabihin yung pangalan niya ha, kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya, bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM? Ayaw ko sabihin kung sino yung kasama ko, pero may kasama ako. And then, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabi nung kasama ko, kausapin natin ito, iupo natin tong governor na ito. Sabi ko, okay, sige, sabi mo, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin, bakit ayaw mo? Ganon din ang kwento ng governor. May ibang version lang, konti. Hindi straightforward na ganon. Ang kwento ng governor, siya nakita ko with my own 2 eyes kasi ako yung nag-i-escort sa kanya. And for that reason, hindi ako mag-BBM. Okay, na sabi ko sa kanya, okay, di na magsara ka na lang. Sabi niya, sige, ikaw walang problema. Sorry. Nag-sorry ako sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you, and sinasabi ko din, I'm sorry. I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, yan lagi yung sagot ko. Kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, bawiin ko lahat yan. Hindi ko bawiin yung nangyari, babawiin ko yung dapat para sa bayan. Alam niyo, next week na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Cesar Basayla, hindi muna kailangan VP Sara magpaliwanag dahil alam ng taong bayan na ginagamit ka lang ng mga Marcos. Pahayag naman ni Felman Lonhari, ganyan sa Philippine politics, kapag tumatakbo halos magmakaawa,
kapag nakaupo na kinakalaban na ang tumulong, VP Sara is my next president. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rai Mahares. I like Sarah's honesty and vocal on what she is feeling, but you can still tell na babae si VP Sara, and she lets her emotions get hurt. My advice siguro kay VP is to not let your emotions control the situation, play safe and wise. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.